Paano nga ba magkaroon ng YouTube channel? So ito yung kadalasang tanong ng mga taong curious at palaging nag-i-scroll dito. At malalaman na lang nilang, oh, malaki pala ang kitaan kay YouTube. So gusto ko lang ibahagi sa inyo na kasi itong YouTube channel ko is brand bagong gawa. Bakit? Kasi yung dati kong YouTube, ni kay Alitaptap is parang marami kasi siyang niche. So, by the way, ako nga pala si Nikki. I'm working here in Hong Kong for almost 6 years. And I'm doing vlog for matagal na rin eh. Basta yun na yun, nagkaroon ng platform or social media. So, doon nag-start na din ako. Iba-iba, TikTok, Facebook, Instagram. So, dito kay YouTube, YouTube naman is recently lang ako or last year lang ako na sumubok. Pero as a year, parang hindi siya umusad. So, pinag-aralan ko at nag-decide ako na this 2026 is magsisimula ako ng bagong channel. So, ang bagong channel ko na is Nikay Padaba. So, supportahan nyo ako at marami din kayo matututunan based on my own experience. So, makikita nyo doon lahat ng mga tips, tutorials, travels, and gaming since nagigame din ako. So, yun nga, ako ay matagal na din nagvo-vlog. So, sa mga subscriber ko or follower ko, makikita nyo ang journey ko. So, yun na nga, balik tayo doon sa YouTube, sa paggawa or pag-create ng YouTube channel. Unang-una, kailangan mo ng Google account. So, para magkaroon ka ng Google account, punta ka lang sa Chrome, and then, type mo lang Google account. Tapos yun, i-fill mo lang lahat ng information. So, pag nagkaroon ka ng Google account, punta ka kay YouTube, and yun, dun na magi-start ang ating paggawa ng YouTube channel. So, meron din dyang kailangan natin, okay, pag ikaw ay isang vlogger, kailangan mo ng mga editing software. So, kailangan mo mag-download ng PixArt, kailangan natin ng Canva, kailangan natin ng Pinterest, at syempre, kailangan din natin ng malinaw na camera. So, dito kasi kay YouTube, once na ikaw ay idealistic, ikaw ay creative, at syempre, confidence sa paggawa ng mga video. Especially kung tutorial ka, mas mainam kasi kung na-experience mo yung mga ituturo mo. Kasi ito ay base dun sa naranasan mo. Hindi lang basta sinabi mo or kwento mo, but then, nandun ka sa procedure na kung saan naranasan mong gawin. So, yun na nga, if may Google account ka na at nakapunta ka na kay YouTube, so meron doong kailangan natin gumawa or mag-create ng ating YouTube banner. And sa paggawa naman ng YouTube banner, meron tayong PixArt. So, gawin lang natin background. Pagtas ng background, i-layout mo siya or click mo yung fit at hanapin mo yung YouTube na Ford banner. Usually, it is 9:16 yung aspect ratio. After that, so lalagyan natin siya ng photo. Pag nalagyan na natin siya ng photo, kailangan na natin siyang lagyan ng text or kung ano yung pangalan ng YouTube channel. Pangalawa or pangatlo, na ba? Hindi na marunong magbilang. Pag nalagay mo na siya, Audacity, yan yung kailangan natin. And then, opacity. I'm sorry. Opacity. Tapos, once na yan, nalagyan na natin lahat. And then, click save. Tapos, punta ka ulit ka doon kay YouTube. Hanapin mo doon yung pag-upload
meron siyang icon, yan lang pipindutin nyo. And then, once na napindot nyo na yan, is yung nagawa mo sa PixArt is ilagay mo na doon. So, bakit kailangan din ng Pinterest? Pinterest kasi kailangan din natin ng mga video na, like for example, gusto mo ng memes, ganun. So, yan yung gamit naman ni Pinterest. So, si Canva naman, usually sa logo. So, iba-iba. Pero kung ako kasi, personally kasi, gamay ako sa PixArt. So, from banner, from logo, diyan ko na lang din ginawa. And of course, huwag mo ding kalimutan ang iyong CapCut. So, kapag ito, meron ka ng editing software, kailangan mo lang siyang aralin. Kailangan din mo siyang, kailangan kang, syempre, mag-take ka ng video. Paano nga naman magkakaroon ng video yung channel mo? Tapos, sa editing kasi, yan yung kailangan kasi, maging mapalamuti. Lagyan mo yan. And then, once na nagawa mo na yan, kailangan mo din ng logo. So, sa logo naman, ang ginawa ko lang is, share ko lang din sa inyo is yung background. And then, dapat palagi kang may picture na selfie. So, pwedeng ganyan, pwedeng ganito. So, at least mabilis mo siyang na-edit. Yun yung gamit ng selfie. So, this 2026, kailangan mas productive tayo. And of course, kay YouTube is kailangan consistent. Bakit nga ba ako confident na i-share sa inyo? Kasi I have my old YouTube channel and this was Nikay Alitaptap. So, from that, nag-create ako ng bago and gusto ko i-apply doon lahat para at least makita ko na ito pala. Kasi it's been a year and 18 subscribers lang ang meron ako. And then yung niche nga, yung niche or topic is iba-iba. So siguro nalilito si Algo kung ano ba talaga yung dapat na category ko. Bakit kailangan nating malaman kung ano yung niche para andun lang tayo nag-focus na video na yun. So yun yung sa mga susunod na video. So, gagawa din ako para at least mai-share ko din sa mga gusto or nagbabakasakali or nagde-decide na maging content creator dito kay YouTube. Kasi dito kay YouTube is mabilis ang kitaan sa nakikita ko sa lahat ng mga vlogger. Mahirap man, pero panghawakan natin yung pagiging consistent. Dito kasi, once na nag-upload ka, hindi mo siya pwedeng iwanan. Kapag nag-upload ka, kailangan i-monitor mo. Yun yung tinatawag na watch hour. So, kailangan be specific tayo na once na nag-upload tayo, is wag natin hahayaan siya lang na basta nakapag-post na ako, okay na. Hindi ganun. Dapat wag natin iiwanan yung ating mga video once na na-upload na. So, meron ka ng banner, meron ka ng logo, at then yung mga description doon, sa'yo na yun. Pag-isipan mo na. Ako kasi, talaga, kapag ginusto mo, dapat inaaral mo. At kapag inaaral mo, i-apply mo. So, kapag may progress siya, go for it. And another pala is, meron din akong dinownload na TubeBuddy. So, isa rin ito para makatulong sa atin na dun sa pag-grow ng audiences and viewers. So, dun kasi parang monitoring siya. So, type nyo lang TubeBuddy. And then, isa pa, meron din akong YouTube Studio. So, once na mag-decide ka na maging content creator dito kay YouTube, kailangan hindi lang basta nag-upload ka at hindi rin lang din nag-edit. So, dapat may mga monitoring ka din ng mga software para at least malalaman mo yung growth ng iyong YouTube channel. Hindi lang basta, nag-post ako. Ganon. So, dapat malinaw ang ating category, malinaw ang ating topic kung ano ang gusto nating ma-achieve dito kay YouTube. So, sama-sama tayo. Long video ay mas maganda kung ang ating habol is yung watch hour at ma-monetize. So, pwede rin tayong mag-download or mag-upload ng ating mga reels. So, ako, thankful ako dahil alam ko na yung mga natutunan ko is once na in-apply ko na siya is magiging effective. And gawin lang natin, i-enjoy lang natin and be consistent.
And that's all. Happy earning, mga padaba!